Ginto at copper ang gustong minahin ng isang dayuhang korporasyon sa masaganang lupa ng Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Barikada ang tugon ng mga residente para tutulan ang exploration activities ng Vogel Corporation, isang British-owned mining company. Ayon sa kanila, masisira ang kapaligiran sa pagpasok ng mining operation sa lugar. Kaya naman noong March 2026, naglunsad ng Environmental Investigation Mission sa Dupax del Norte ang environmentalists, scientists at researchers sa ilalim ng Defend Nueva Vizcaya movement. Gusto nating makita na ano yung yaman ng komunidad. Not necessarily yung ginto na sinasabi ng Vogel, kundi yung yaman sa ibabaw ng lupa na malaki yung significance sa kanila in terms of cultural, economic. Gusto nating ipakita ano yung pwedeng mawala. Ilan sa findings ng Environmental Investigation Mission ang mga sumusunod. Una, sagana ang kagubatan ng Dupax del Norte. Makikita rito ang iba't ibang species ng ibon at mataas ang kalidad ng tubig. Pero lahat ng ito, posible raw mapinsala dahil sa mining exploration activities. Paliwanag ni Cleng Hulve ng scientist group na Agham, mayaman ang kabundukan ng Dupax del Norte sa iba't ibang klase ng puno at halaman. Maikli lang yung nagawa naming transect pero in that specific area lang na nag-line transect tayo na 25 meters pa lang, naka-around 20 plus species na yung nakita natin. No? So karamihan naman mga pioneer species, mga tibig, mga ficus, yun yung mga pinakamarami, balete, etc. Pero makikita natin na mixed use yung forest nila dito, may agricultural, pero meron pa ding mga intact na forested area. Dahil na-appreciate ng mamamayan yung kahalagahan nitong mga intact na forested area para sa kanilang katubigan. Na ginagamit din nila sa irigasyon sa kanilang mga sitaw, meron ding mga lemon trees at iba pang mga fruit-bearing trees na source ng kabuhayan ng mamamayan dito. At nagsisilbi ring tahanan ang Dupax del Norte para sa iba't ibang klase ng ibon, paliwanag ng bird watchers groups. Based on our initial list ng mga ibon, parang nasa 50 na species ng ibon na makikita dito. So in just 2 days yun. Karamihan sa mga species o uri ng ibon na makikita dito ay native o endemic. So ganun kahalaga no, yung area ng Dupax na maprotektahan. Nakita rin sa misyon na maganda ang kalidad ng tubig sa Dupax del Norte. Pero ayon sa Propel, isang grupo ng mga engineer, may napansin silang pagbabago sa kalidad ng tubig malapit sa drilling operations ng Vogel. Nung nag-test kami doon sa kalagayan ng tubig sa isang kalapit na exploration site, nakita natin ito ng elevated levels ng phosphate. Ang phosphate kasi ay naturally occurring sa ilalim ng lupa. Kapag nagkaroon siya ng pagbabago doon sa kalupaan, yun yan, let's say pagmimina, magkakaroon ng intrusion yung phosphate levels papunta doon sa stream ng tubig. Posible raw na nagalaw ang lupa dahil sa ginawang drilling operations ng kumpanya. Yung naranasan din ng mga residente na nangangati sila kapag dumadapo doon sa mga katubigan sa malapit sa impact sites. Ako rin mismo first hand naranasan ko rin yun. Doon pala pwede na natin siyang gamitin bilang basehan na may nabago doon sa kalidad ng tubig lapit sa mga exploration activities ng Vogel Corporation. Ayon sa findings ng Environmental Investigation Mission, sagana ang kapaligiran ng Dupax del Norte, na pangunahing ikinabubuhay din ng mga residente sa lugar. Kailangan talagang nating malaman kung ano yung pinoprotektahan natin kasi hindi natin kayang mahalin kung ano ang hindi natin alam. So kailangan talaga nating intindihan kung gaano kahalaga yung lugar para sa mga tao. Para sa mga siyentista, environmentalists at researchers, naging posible ang misyon dahil katuwang nila ang mga residente ng Dupax del Norte na lumalaban sa pagmimina. marami akong natutunan at na-appreciate ko yung very vast na knowledge ng mga lokal dito sa hindi lang sa pangalan ng puno, kundi sa ano yung kanilang economic, cultural significance. Supposedly ang hangarin ko magbigay ng serbisyo sa mamamayan, pero at the end of the day, uuwi ako na mas marami pang natutunan. Vogel Corporation!